Ano ba tinatanong mo? In 2025 budget o 2023? Hindi mo tungkulin yun, yung COA nga umahabol eh. O di sana mag-resign na lang siya, pumunta na lang siya sa COA. Di ba? Kaya nga po kung tinanong ko yan, para bigyan lang ng emphasis, kung halimbawa naman palang ma-approve ang budget na hinihingi, eh kung meron man siyang accountable man siya sa nakalipas na hindi na siya taon, makaiiwas doon. Walang makakaiwas sa accountability. Hahabulin pa rin siya. Hindi ba ang linaw? Ang problema kasi sa kanila, sabi niya, public office is a public trust. Tama po. Public officials and employees are accountable to the people at all times. Yes. Inipon-ipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break, kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang natapat na pagkakatanggal sa inyo sa mga komite na yun. Ayun. Ay, no. Naalala ko lang, curious lang ako kung halimbawa ba na kapag ang pondo, ito kung halimbawa naman, kapag ang pondo ba ng pangalawang pangulo ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless, kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin doon ay napapawalang sala na siya kung meron man siyang accountability doon sa nakalipas na taon ng kanyang panunungkulan? Naglatag lang siya. Nilatag niya lang, ito po yung proposal ko. So hindi naman maapektuhan pala kung meron mo siyang pananagutan, kung halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. Ang pinag-uusapan dito, budget briefing. Kung ano inilatag niya, igalang mo na lang because ito yung tradisyon. Kasi kung sablay lahat naman ang kanyang paggasta, hahabulin ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Tapos na kasi yun eh. Kaya ako nalulungkot na may konting pagkainis. Mga abogado ito eh. Bakit hindi nila maintindihan? Yun na nga po. Baka kung panahon na lumipat na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least, kaunti lang ang personalidad siguro doon ko. Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila, tama ako. Ni-restore nila halimbawa. Wala tayong problema ron. At least, nakilala nila na tama pala yung sinasabi ko. So, binalik nila halimbawa. Pero mukhang malabo pa sa ano yan. Pero sa Senate Kong, parang approve in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office of the Vice President. Pwede naman mangyari, kaya nga nagbabaycam sila, di ba? So, halimbawa, sabi niya, di nasa Senado na. Sabi halimbawa na Senado, hindi kami papayag dyan, gusto namin, ibalik namin kung ano yung kanyang proposal. 2 billion ngayon, aangal yung sa baba. Hindi kami papayag. Paano nga niya? Pag hindi kayo pumayag, edi re-enacted tayo. Pag hindi natin napapirma yan, at pumitada yung January at delikado tayo. Re-enacted budget tayo. Sige, papayag na tayo. Halimbawa, napapayag ang House. Di panalo rin ng Vice President. Yun na nga. Yun ang punto natin. Pero ang ating pinag-uusapan dito, pinropose niya lang. Gusto niya. Paano ka? Pinopropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano ba na? Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Well, kasi sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon na nakalipas para lang depende kung sino. Mukhang... Hindi nga, kaya nga. Bakit noong 2022, pinayagan nyo? 2023, pinayagan nyo dahil hindi pa tayo nagkakagulo. Ngayon 2024, dahil magulo na, at saka mo ginagamit yung power of the force. Kaya sasabihin mo, ito'y pera ng bayan. Hindi pwedeng hindi siya dumating dito. Kinakailangan isa-isahin niya. Sapagkat tayo ay may karapatang, ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan sagutin niya tayo. Nakakita ka ba ng pangatwiran na ganyan? Tama naman yun eh. Nesablay ka kahit ano pang opisina ng presidente, opisina ng Chief Justice, opisina ng Vice President. Pag meron kayong kulang na mga requirements, hindi nyo na i-submit. Meron kayong notice of disallowance. Anong problema doon? Bakit sinasabi niya na mahalagang sagutin mo kami? Because we have the power of the force. Naku, ang mga comment,
Alam mo, ang daming nanonood ngayon, ha? Hindi pangkaraniwang dami ito, Jen. Oo. Ang lahat dito nagsasabing, Gong, ano pa bang ginagawa niyo dyan sa House? Ba't di pa kayo lumipat dun sa Senado? Hindi, pinakamabuti, Nelson, ganito na lang. May naisip lang ako. Pwede bang itanong natin sa ating mga kababayan, payag ba kayong tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta? Kala ko naman payag ba kayong umalis na si Kong Dante? Ba't ako aalis may renta pa ako hanggang 2025? Ano po? Diba? Ang aking rental doon sa bahay hanggang June 30, 2025. Tama. Bakit naman ako aalis, di ba? Pagkatapos ng At rental. saka meron pa akong tungkulin eh. Totoo naman po. Tama naman. Ngayon, pagkatapos nun, yung pananagutan ko ay tapos na. Yan, Pwede na ako lumipat ng bahay. Ayun, Pero maganda. na ang usapan. Ay, di tanungin natin ang tao bayan, siguro ko. Baka naman kasi tayo lang ang nagsasabi nito. Oo. Eh, baka Hindi, naman. baka mamaya nagkukunwari ka lang, nakunwari ka mo, ang dami nagtatanong niya. Hindi, ipaano natin. Patibayan na natin. Ano ha? Kayo ho ba ang aming tatanungin? Mga kababayan, sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Ano ha? Kayo ho ba? Sang-ayon ba kayo na tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta sa nalalapit na eleksyon? Labas na mga basher. Yung mga basher dyan, kailangan din namin kayo. Kasi baka mamaya isang buhos lang, Importante. Marami, may mga basher pa rin. Di ba, binayaran ako 1,000 basher. Mas maganda yan. Kung umupasensya na pala kaya, umupa po ako ng mga 1,000 basher ngayon, ha? Baka isa dyan. Malaki-laki din po ang binayad ko sa kanila. Kaya, sige po, para nang sa ganun, maganda tayong talakayan. Kung ang sagot niyo po, opo, sangayon ako, letter A. Kung ang sagot niyo naman, hindi ako sangayon, letter B. Ang inyo po mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline, 0953-562-5088, 0960-447-6535, landline 878-474-50. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga responses sa